Hey guys, what's up? It's Moto Art. And today papakita ko sa inyo guys yung bago naming nabiling e-bike. Yan, si Tripper, Johnson Tripper. So i-ride muna natin siya guys, no? Habang nira-ride ko ay yan. So yun, bali guys nga para nung binili ko to, hindi ako masyadong sanay pa. So naninibago pa ako kasi mabagal siya, tapos biglang pa sulpot-sulpot yung power. Pero ngayon medyo kabisado ko na siya. So pagbigyan nyo ko guys ngayon kasi hawak ko yung camera. Yan, tingin muna tayo sa kaliwat kanan. Yan, saka sa likod. Samahan nyo lang ako mag-ride, tapos punta tayo dun sa medyo tahimik, tapos i-review ko to, yung initial impressions natin, no? So yun nga pala no guys, habang nagda-drive, habang wala pa tayo dun sa spot, please, patay na, paano matagtag, please subscribe and hit the notification bell. So yan, may motor sa gilid. Yun, shout out. Overtake sa kanan, pero ayos lang kasi nasa gitna ako eh, sorry na. Anyway, tulad yan, dahan-dahan lang. So bali nga pala guys, nakuha namin siya sa Johnson dito sa malapit sa amin, na naka-sale siya, pero medyo mas mahal pa rin siya kumpara mo sa mga nabibili mo online. Kasi sa online makakabili ka ng ganito na nasa around 37 lang ata, ganun, or 35. Pero kasi ang reason guys kaya bumili ako ng yan, medyo nakakahiya at hindi ata sa yung mga nasa village namin dito sa mga nagbablog, kasi bira kang makakita ng nagbablog. Anyway, going back, binili ko to kasi kahit medyo mahal siya ng, mas mahal siya ng almost 10k kumpara dun sa mga nabibili online. Kasi yung mga nabibili online guys, though mura sila, wala silang warranty, unlike nito ni Johnson na meron siyang warranty dito sa kanyang control. Yan, sa silinyador. Yan, meron siyang lifetime warranty. Well, hopefully na yung lifetime warranty nila is paninindigan talaga nila. So yun, nakikita nyo pa ba ang tagtag? Putang ina. Sorry. Yan, punta tayo dun sa spot banda doon na medyo tahimik. Yan, sa dulo. So yun nga, going back, yung warranty ang ano dito, nakapagpabili sa akin kasi malapit lang yung service center nila dito sa amin. Lifetime service daw, sabi nila, as long as buhay yung ano, yung e-bike. Tapos may warranty rin siya sa battery. Hindi ko lang matandaan kung 6 months ba yun. Basta matagal-tagal din yung warranty niya sa battery. Tapos yung sa motor niya, kung di ako nagkakamali, is 1 year. Yan, ano talaga. So guys, bali raw footage na lang pala ito, no? Kasi wala akong time mag-edit at nagpapagawa kami ng bahay ngayon. Tapos medyo ano medyo sobrang busy namin, lalo sa mga pagbili-bili namin ng mga gamit sa pagpapagawa. So ito na guys, stop tayo dito. Yan. So yun nga, Johnson Tripper, naka-sale siya ngayon. Kung gusto nyo bumili kayo guys, kasi malaki yung discount niya. Tapos may warranty siya na lifetime free service. So yun, itutur ko lang kayo. Yan siya guys. Yan. Tapos ito yung kanyang compartment. Teka lang, buksan natin. Yan, medyo mabigat. Yan. Yung compartment niya medyo malaki, pero unlike nung iba, hindi siya tulad nung natitiklop na pa ganun para maging cargo space talaga siya. Parang ano lang siya, top box, ay U-box mo talaga siya sa sa likod. Pero malaki na rin siya guys, kung mag-ano ka ng tubig, kasyang-kasya dyan yung tubig, mga nakatayong ganun. Kung bibili or magpapalaba ka. Yan. Pero guys, isa pala sa mga tip na bibigay ko sa inyo bago kayo bumili ng e-bike, lalo na kung yung comfort yung inyong primary concern, is tignan nyo, ito yung una yung titignan sa e-bike guys, tulad nito. Yan. Hindi ito na-discuss nung agent ko eh. Yan. Kita nyo ba yan guys? Ang tawag dyan, molye. Yan, ang mga gumagamit ng molye is mga Jeep, L300 yan. Pang heavy duty siya guys, pang kargahan talaga. But when it comes to comfort, bibihira ang molye na malambot. So in turn, katulad ng nangyari sa akin kanina, sobrang tagtag niya guys, kahit may sakay ako sa likod. So tingin ko,
kung yung sakay mo sa likod is mabibigat, malalaki, medyo mas magaano siya, lalambot. Ang kagandahan naman nito is mas less maintenance siya kaysa dun sa mga spring. Yung spring baka bumigay na, itong molye hindi to bibigay agad-agad. Yun nga lang, pero sa preference ko guys, kung napansin ko to nung una, baka yung isa ang binili ko model yung kahit mas mahal ng konti, yung the spring. Kasi ito, molye hindi mo pwedeng palitan, or kung papalitan naman natin to, medyo mahihirapan tayo. So yun, so pagtsatsagaan ko lang dito lang naman pamalengke. Tsaka panghatid dun sa lolo ko na laging pumupunta sa bahay namin. Hassle naman kung kung laging naakotse sa kabilang kalsada ko lang siya hinahatid. So yun guys, may feature niya handbrake. Yan, very basic. Drum brake lahat ng preno niya, tapos wala siyang alarm. Wala rin siyang lock ng manibela. So kung ipiparada niyo siya, dapat maiparada niyo siya na maayos. So far maganda naman, satisfied naman ako sa kanya. Hindi ko pa nga pala siya doon sa charge. Itong ginagamit ko ngayon guys is factory pa lang po. Yan, factory pa siya. I-unwrap na natin to Ay hindi, wag muna kasi ginagawa pa yung bahay, baka madumihan ng mga semento. Yan. Factory charge pa lang yan. Actually hindi siya puno, makikita natin yung niya, yung kanyang level. Yan, kapag siya ay umaandar. So tingnan natin guys. Ilipot-lipot natin dito. Yan, lang siya, 3 bars na lang siya. Nabawasan ng isa. So yun lang, hanggang dito lang guys. Bali lang talagang quick quick raw footage lang kasi pagagalitan na ako ni Mrs. at bibili pa kami ng pinto. Yan, babalik na ako guys. So pagpasensyahan nyo na guys at nagbabanhand ako. Nasa loob lang naman kayo ng dito sa village. Yan, tsaka yan, tingin sa kaliwat kanan. Tapos yung preno naman ito guys, ma-activate mo naman lahat. Kasi yung preno niya sa paa, yan, pang likod, yung sa kanan, pang harap. So na-activate naman lahat. So kita nyo pa ba? Yan, takbo niya 15, naka number 2 lang tayo. Ang tagtag niya, di ba guys? Naririnig nyo ba? So kung gusto nyo nga palang malaman yung longevity nito guys, please subscribe to our channel. Yan, so tingin ko matagal-tagal ko pa itong papalitan. Kasi dito lang naman to pamalengke. Saka yun nga, pang hatid sa bata, pang hatid sa matanda, para hindi na laging nakakotse. Tsaka yung sa motor naman, hindi makaangkas yung lolo namin. So ito na talaga yung best option. So hanggang dito lang guys. Next time na yung review regarding sa battery power nya and yung sa top speed. Top speed nito mga nasa 35 so far yung nagagawa ko. Ayun. Hanggang dito lang guys. Again, this is Moto Art and ingat po tayong lahat. Bye bye. Yeah.